Hi guys! Welcome sa Fluffy Zone. Ako nga pala si Caleb and today, ang pag-uusapan natin ngayon ay supplements. Okay? So, ano-ano nga ba yung mga kailangan mong i-take supplements? Lalo kapag gym ka, kung beginner ka ba or intermediate, kung ano man, basta kung nag-gym ka. So yan, ang pag-uusapan natin ay mga importante. Okay? So una ay ang whey protein. So ano nga ba yun? Yun ay supplement na parang para sa convenience lang. Para lang ma-suffice, tama ba yung word na yan? Yung needs mo, yung daily need mo for protein intake. Okay? So, halimbawa, kulang ka. Kasi ano yan binibilang ko yan. Pero kung sa tingin mo kulang ka everyday, kulang yung protein intake mo everyday, mas maganda kung mag-whey protein ka na lang. And then next na supplement na may re-recommend ko ay ang creatine monohydrate. Monohydrate ha? Kasi marami nagsasabi na ang creatine daw is parang steroid. Yun, parang bad for your health. Which is hindi naman totoo. So ang creatine ay marami ng research. Sabi, safe siya kumpara sa lahat. Yun. Hindi ko naman sinasabi na hindi safe yung iba. No. Pero sinasabi ko lang, kung gusto mo ng talagang sure na sure ka, mag-creatine monohydrate ka. Okay? So next, ang next supplement na kailangan mo, edi yung pre-workout. So yun, ano nga ba ang pre-workout? In a simple sense, ang pre-workout ay parang kape. Siya ay nagpapahype, parang energy drink, pero powder siya. So yun, pag magbubuhat ka, wala kang energy, pero gusto mo magbuhat, gusto mo magawa lahat in a good way or efficient, mas maganda kung mag-pre-workout ka. Actually, yun lang yung tatlo ulit na maire-recommend ko sa inyo kasi lahat ng yun, sinasabi ko na yun is supplement lang. Lahat ng makukuha mong gain sa gym, sa resting mo, ay makukuha mo sa pagkain mo. Tandaan nyo parati na ang supplement ay supplement lang. Paglaki ng katawan mo, makukuha mo sa kitchen. Lahat yun. So yung whey protein, tandaan nyo whey protein, creatine monohydrate, pre-workout, yun lang yung the best na supplement kung magsusupplement man kayo talaga. Pero kung hindi, huwag na kami supplement, sayang lang pera nyo. Promise. Ako yung sasabi sa inyo. From experience. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayo mag-supplement. Pero as much as possible, kung hindi mo naman kailangan nagtitipid ka, huwag na. Lalo halimbawa, payat ka. Tapos kulang ka sa protein, kumain ka muna. Hindi mo kailangan ng supplement. Kapag bawa na may nag-coach na sa'yo at nire-recommend na mag-whey ka, ayun, saka. Pero as much as possible, kung wala kang budget at hindi mo kaya bumili ng kahit anong supplement, wag. Maraming substitute. Halimbawa, sa whey, may ka itlog, may ka ng karne. Yun lang yun. Chicken, fish, pork, beef, kahit ano. Deli, kung wala talaga, pwede na yun. Okay? Sa creatine, ganun din yun. So next is yung pre-workout. Anong pwedeng substitute na mura sa pre-workout? Magkape ka. O kaya yung chocolate drink. Pwede ka yung mga energy drink na mura dyan, Sting, gano'n. Pero hindi ko nire-recommend na madalas. Mag-pre-workout ka lang or magkakape ka kapag kailangan mo. Pero kung hindi, huwag. And then, meron akong bonus supplement na pwede nyo i-take kapag gustong-gusto nyo talaga. Which is yung mass. Ang mass kasi is kumpara sa whey ay actually mas mabilis makapagpalaki yung mass. Pero mas marami ka ring makukuhang fats and yung sugars doon sa mass. Kumpara sa whey, na kasi ang whey ay parang ang priority niya ay protein. Ganun din naman ang mass, pero meron ka kasing extras doon na fats na gano'n. Okay? So yun lang. Doon muna ako magtatapos ulit. Sorry kung natagalan ako kasi ang dami ko nang ginagawa talaga. Sorry. And then, hindi ako makapagtutok. And yun lang.
always remember na supplement lang yun. Huwag kang bumili kung hindi mo kailangan. Lalaki ka pa rin. Stay strong, stay safe, hindi lang. Bye-bye.